Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng dagdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto pong si Pangulong Duterte na bukas pa rin sa pagtakbo bilang Vice President. No? At eto pong pangangatwiran nito ni Senator Franklin Drilon, no? Sa pangangatwiran niya na si Bongo at hindi siya ang nagde-delay nitong hospital bed bill na isinusulong ni ng committee ni Bongo para maaprubahan dito sa Senado. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Alam po ninyo mga kapatid, bukas pa rin po ang ating mahal na Pangulo ayon kay Secretary Panelo. Ito po ang tinura ni Secretary Panelo sa pagtakbo bilang Vice President nito po ni Pangulong Duterte sa darating na 2022 election. Noong una po, alam naman po natin, no? Si Secretary Panelo rin po. Alam nyo, mahilig po to paborito po ni Secretary Panelo, patakbuhin to si Pangulong Duterte bilang Vice President. Nung una po, may ikot po to si Secretary Panelo para po patakbuhin si President Duterte bilang pangalawang Pangulo nitong kanyang anak, no? Duterte ang gusto niyang tandem. Tapos etong lately, nung sinabi nga ni Pangulong Duterte na siya ay patatakbuhin niya bilang presidente, no, kung gusto ni Bongo, ni Senator Bongo, siya yung patatakbuhin na Vice President. Kaya lang may kondisyon naman si Bongo, no, si Senator Bongo. Ang sabi naman, ang balik naman po ni Senator Bongo kay Pangulong Duterte, natatakbo lamang siya bilang Pangulo ng Pilipinas kung ang Vice President niya ay si Pangulong Duterte. Kaya mula po dito sa ganito, sinabi po ni Secretary Panelo na tinanong niya, no, kung open pa rin ba itong Pangulo ngayon, sa ngayon sa pagtakbo bilang Pangulo, pangalawang Pangulo. Ang sabi naman ng ating mahal na presidente, depende raw. Ito po yung sinabi niya. Ito ang sagot niya, I leave it to God. No? Yun po ang eksakto. So, ibig sabihin, hindi niya po sinasara yung posibilidad na maaari pa rin siyang tumakbo bilang Vice President. Nino man, no? Ni Senator Bongo o ni Senator o ni Duterte Sara Duterte. Okay. So naniniwala naman po itong si Secretary Panelo na tatakbo lamang itong si Pangulong Duterte bilang Vice President kung may clamor po ang mga tao, no? Kaya tinitignan niya rin kung malawak po yung clamor. Sa akin naman, itong basa ko diyan, no? At ganun din yung mga executive ng PDP Laban na nagsasabi sila na ang Pangulo ay handang kasi nasa taas na po siya, no? Kumbaga pinakamataas na po yung tungkulin ng Pangulo, no? Kung tatakbo po siya ngayon bilang Vice President, imbes na magpahinga, naniniwala ako personally, no? Kung ang makakapagpatakbo lang kay Pangulong Duterte, kasi yun nga, no, naabot niya na yung pinakamataas na posisyon, imposible po siyang tumakbo bilang Vice President kung wala pong matinding panawagan at kung hindi niya nakikita na kinakailangan. Kasi nakadepende po yan, no? Medyo magbabago lang po kami ni medyo hindi lang po ako sumasang-ayon dito kay Secretary Panelo. Kasi kay Secretary Panelo, talagang paniniwala niya tatakbo. No? Ako kasi, pag nakumbinsi ng
pag nakumbinsi po si Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo, o wala na pong pangangailangan na tumakbo pa ang ating bilang Vice President si Pangulong Duterte, no? Dahil kayang-kaya na pong ipanalo to, no? Kahit sino po ang kunin na Vice President ni Sara Duterte, mas maganda nga po na kung taga Mindanao, sa bandang norte naman kukuha ng magiging Vice President itong si Sara Duterte. Ngayon, kung hindi po tatakbo, dun po yung may pangangailangan siguro sa ating mahal na Pangulo. Dun po siya siguro mapapuwersa para subukan, no? Kung para masuportahan niya. Kasi alam naman natin, kung susuportahan niya po si Senator Bongo, medyo hindi po, baka hindi kayanin ni Bongo na siya lang mag-isa, no? Hindi natin masasabi, pero kung gustong makatiyak ng Pangulo ng panalo, kinakailangan narin siya sa ticket. Mas madali po kasing magtiyak ng panalo kung nasa ticket ka, kung kasama ka sa nangangampanya, kaysa yung inendorso mo lang at bahala na sila. Marami na tayong nakitang ganyan na yung mga pangulo nag-endorso, wala nangyari sa mga inendorso nila, no? Pero yun nga, alam niyo naman, nag-aaral ng history tong ating mahal na presidente. Baka nakita niya na yan, no? Yung tagpong ganyan na hindi po pwede na hayaan niya lang si Senator Bongo na mag-isa. At saka yun din naman hiling ni Senator Bongo, no? Kung sakasakaling patatakbuhin siya bilang presidente, sana si President Duterte yung kanyang Vice President. Okay. Wala po ako nakikita ron na masama, no? Yun nga lang, pareho silang taga-South pareho, no? At saka ito kasi sa akin yung sigurado, no? Sigurado na ako na mananalo si Pangulong Duterte bilang Vice President. Medyo alanganin tayo kung nagkaroon po ng kakaibang hatakan, no? Dito kung hindi po si Sara Duterte. Kaya nga po, mas maganda yung ticket ng ating administrasyon kung Sara Duterte at anybody, no? Yun lang naman yung nakikita ni Badong Aratiles doon, no? Tapos pupunuin na lang, marami namang pwedeng tumakbo na senatoriables. Nakakalungkot nga lang isipin na parang hindi pa binubuo yung slate, no? Meron na po yung One Sambayan sa June 12. Mag-a-announce na po sila, no? Sana meron na ring i-announce mula sa administrasyon para nakakahirit na rin po ng pangangampanya, no? Kahit hindi pa po nararapat dahil filing pa lang ng candidacy, matatatak na po sa tao yan, makikilala na po kung sino-sino yung mga posible. At saka baka maihirit pa tayo na wala doon sa slate natin, baka magawan pa ng paraan pag mas maaga So yun lang po, good luck po sa ating Pangulo sa kanyang pagtakbo muli. Alam ko na gustong-gusto niya na magpahinga. Sino ba naman ang ayaw? 70 plus na po ang ating Pangulo. Matapos po siya nung 6 na taon. Ngayon nga, 5 taon pa lang, no? Yung grabe lahat naranasan niya. Pero, kung may magtitiyak po ng continuation ng kanyang mga proyekto, wala nang iba kundi siya yun. Kasi, pag nariyan po siya at Vice President, nanalo sila ng katandem niya. Tsak po, hindi siya papayag na lahat ng kanyang nasimulan, lahat ng mga build projects, lahat ng NTF LCAC, lahat ng mga war on drugs, lahat ng kampanya laban sa insurgency, ayaw, at siyempre, ang pinakatampok, yung kampanya laban sa corruption, maibasura lang, no, ng susunod na administrasyon. Kaya mas maganda sa akin, para sa akin, personal, kung hindi rin lang si Sara. Kasi siyempre si Sara, pag siyang presidente, alangan namang hindi siya humingi ng payo sa tatay niya, di ba? Malamang
Nung nangyari na po kasi yan sa ano, 'di ba, sa Davao, yung Vice President si Tatay Digong. Tapos ang anak niya yung Vice President, Vice Mayor, no? Tapos yung anak niya yung mayor. Wala naman tayong nakitang problema ron. Punta naman po tayo rito sa isa pang balita, no? Actually, last week pa to, etong usapin ni Bongo, yung akusasyon po ni Bongo, no? Kasi meron siyang hospital bill na sinusulong na i-approve na ng Senado. Tapos nahalata niya na ang ginagawa ni Drilon last week, tanong ng tanong hanggang sa mapundi na nga to si Bongo na sinabi niya na wag nyo namang i-delay. Kasi kinakailangan, wala naman po kasing wala po ako nakikitang problema. Yung usual na balitaktakan sa Senate, wala pong problema diyan eh. Pero ito po, hindi po usual time to eh, no? Ito po lahat po nagsusulong po tayo ng nasa kumbaga oras de peligro po tayo lahat eh, no? Kaya kinakailangan po natin na mabilis din po yung pagpapasa ng mga batas. Nakita na po natin yan nung nag-surge na kinakailangan ng mga hospital beds, dagdag na hospital beds na hindi naman kaya yan ng mga local, no? Yung pinag-uusapan yata, bakit gagawing ina-nationalize pa rin yung mga pagpopondo dyan, samantalang locally nasa local na po yan, local government na po. Yun nga po yung pinupunto rito ni Senator Bongo. Hindi na nga kaya ng local. Kaya nga gumawa sila ng batas. Ako madali ko lang isipin eh. Madali lang natin intindihin kung tayo lang eh. 'Di ba? Hindi madali rin namang intindihin yan ni Franklin Drilon. Naunawaan niya po yan. Na yan ay urgent. Kinakailangan na po nila magpasa ng batas para po magdagdag ng mga kama sa ospital. Hindi po mahirap intindihin yan. Madali lang po intindihin ng mga matitinong tao, no? Kaya nga po naniniwala ko dun sa pagde-delay. Yun nga po yung naganap, di ba? Imbis na maaprobahan, na-delay, tapos ginawang Martes, kahapon na naman po, na-delay na naman, ano magagawa natin? Dinelay na naman nila. Hindi na naman nila na-aprobahan kahapon. Nagtatagumpay si Drilon kahit ilang araw. Imagine niyo kung ma-delay mo ng 1 linggo, 'di ba? Yung pagtugon nito sa bawat araw kasi ngayon ang galawan eh sa mga ospital. Yung bilang ng mga kama sa ospital, araw po ang labanan ngayon. Oras lang nga eh, 'di po ba? Nakikita natin yung mga nakapila na nasa labas ng ospital na hindi ma-accommodate dahil walang kama. Oras lang po mula sa buhay at kamatayan. Mukhang yung ginagawa nito ni Drilon, para talaga i-delay, mas madedelay, mas maraming mapapahamak, mas maganda yung kalagayan ng oposisyon. Yun na lang po kasi huling barahan nila eh. Hindi ko po maintindihan kung bakit mo i-delay, no? Yung usaping ito, Mr. Senator Franklin Drilon. Samantalang kailangan niya ng mamamayan, no? Yung mga hospital beds. Wala po dapat pinagtatalunan eh. Hindi naman kinakailangan yung mga wordings dyan ngayon eh. Hindi naman kinakailangan na magpakilala tayo na ikaw ang pinakamahusay. Given na po yan. Ikaw ang pinakamagaling na senador. Award ba gusto mo? Ikaw ang pinakamagaling sa debate. Wala pong problema. Excuse me po. Pero given na po yan. Ikaw na. 'Di ba? Sa'yo na yan. Wala na makakaagaw ng trono mo. Na ikaw ang pinakamagaling na debatista. Pero yung chance, no, yung panahon. Kasi lahat naman ng mga katanungan, sabi nga ni, nagkapiko na naman,
Ayaw nyo na nga siyang sagutin kasi nga pandidelay lang yung gusto, no? Parang yung kasundo, yung dati pa natin na kasabihan, kung gusto may paraan, kung ayaw laging may dahilan. Yan po yung nangyari diyan. Ngayon hindi pa rin po na-approve, na-delay na naman. Mukhang nananadya na, no? So sana mali ako, no? Sa aking hinala. Hinala lang naman yung sa akin. Sa tingin ko, sana hindi pande-delay. Kasi very defensive po si Franklin Drilon ngayon. Dito po sa Inquirer. Ito ang sagot niya, no? Siguro nakita niya na maraming bumanat sa kanya. Maraming bumanat sa delaying tactics na ginagawa niya. Ito ngayon sinagot niya. Ito, inupuan daw to ng 15 months, no, ni Senator Bongo bago inihain sa plenaryo. Ano na yan Moot na yan di ba? Nariyan na yan Ano man ang nangyari doon sa 15 months na yun, may katwiran naman si Bongo, sinabi niya na bago ko iharap yan, ang daming na-delay dahil yung mga staff, yung mga Senate staff kasi, nagkaroon ng mga COVID, etc. Tapos, hindi pa plakado, di ba? Yung kaya inaayos muna nila. Anyway, kahit na nga ba delay, ibig mo sabihin delayed na nga. Sinasabi mo delayed na ng 15 months. So ang solusyon para mo masabi na delayed na kasi ng 15 months kaya i-delayed pa natin, hindi naman po makatwiran yun, no? Ipasan nyo na, total, nakasalang na yan sa plenaryo. Nakakahiya naman po. Yun lang naman po ang sa amin, mga pangkaraniwang mamamayan po kami, na nananawagan sa inyo. Kasi, para din po sa mga tao yan. Anytime, malay nyo, di ba? Mga ilangan na ng, isa sa mga kamag-anak namin, mga ilangan, o ako mismo, ng mga, ng mga hospital beds, mas pangit naman yun. Gustong solusyonan ng mga kapwa mo senador yung problema. Mas pangit naman yung makilala lang kayo sa Senado na batikos ng batikos. Pag merong mga senador na gumagawa ng batas para solusyonan yung mga problemang nakikita, dinidelay nyo pa. Yun lang po mga kapatid. Sana matauhan po si Senator Drilon at yung mga kasama niya sa Senado na ito pong sanang mga ganitong issue, itong sanang ganitong mga batas ay hindi na po sana to ginagawang as usual na parang pinopolitika. Yun lang po, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, isyong panlipunan, Badong Aratilis po. Paalam.